Magandang araw po sa ating lahat. No, pasensya na po na hindi po tayo nakagawa po ng video kahapon kasi po galing po kami at kakauwi lang po namin kanina. No, galing po kami sa Prayer Mountain, sa isang Prayer Mountain dito sa Tarlac. So, sa Pinyel. So, galing po kami doon. So, hindi ako nakapag-video dahil wala rin signal, no, wala ring wifi at wala ring mga yung maraming confiscated yung mga ano namin, charger, ganun. No, kaya hindi rin kami nakapag-video, nakapag-focus kami sa mga activity na ginawa po namin no, kahapon. So, yun. Gusto ko lang po ulit mag-share, no? Pahabol po sa daily word at yun, medyo paos, pagod po yan. Kaya ah, I hope naririnig niyo po yung boses ko, naiintindihan po. So, ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 18, 21. Sabi doon, "The tongue has power of life and death, and those who love it will eat its fruit." So Solomon, alam niya yung principle ng kapangyarihan ng salita. No? Unang-una, number one, the tongue has power of life. Sabihin, kung ano yung sinasabi mo, ayun yung mangyayari sa buhay mo. Kaya importante po na piliin po natin yung mga sinasabi po natin, no? Na wag po tayo mag-utter ng mga negative things sa buhay po natin. Ay importante rin na binabantayan natin yung lumalabas sa bibig natin na wag tayong magsabi ng mga negative. Halimbawa sa buhay mo, sinasabi mo na hindi ka na magtatagumpay, pangit ka, mga ganon. Hindi ka na pagpapalain ng Diyos, hanggang dito na lang yung buhay mo, hindi ka na magbabago. Those are negative, no? That bring you down, no? Ayun yung mga bagay na negative sa buhay mo, na lalo ka niya pang binababa, no? Imbis na tulungan ka niya sa buhay mo dahil sa mga sinasabi mo. Kaya nga yung bibig mo dapat ginagamit mo para magbigay ng buhay. Halimbawa sa ibang tao, nagbibigay ka ng affirmation sa isang tao, diba nakakapag-uplift ng spirit ng tao, nakakapag-encourage ng tao para lalo pa siyang humusay, lalo pa siyang gumaling kung ano man larangan niya sa buhay niya o sa karir niya. Importante po na may encouragement po tayo na sinasabi mo. Nag-speak po tayo ng buhay sa situation natin. Hindi mo sinasabi na no, wala na mangyayari sa buhay mo, ganito ka na lang, no? Hindi ka na magbabago, pangit ka, no? Hindi nagaganda yung finances mo, hindi ka na tagdan pagpapalain ng Diyos, hanggang ganyan ka na lang, no? Ayun yung mga bagay na bigay po ng kaaway. Those are lies of the enemies na dapat hindi natin tanggapin po sa buhay natin. Na importante po na nag-speak po tayo ng buhay, no? Sa ibang tao, sa situation mo, sa ministry mo, sa family mo, and even sa future mo, dapat sinasabi mo yan. Kasi makapangyarihan ng salita. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, ay yung nangyayari sa'yo. Kaya importante po, palitan po natin ang sinasabi po natin. Sabi nga natin, di ba, sobrang yung salita talaga napaka makapangyarihan kasi pwedeng itong mag-divide ng isang grupo, pwedeng itong pwede kang magtagumpay dahil sa sinasabi mo, pwedeng ito yung dahilan kung bakit sasagana yung buhay mo dahil sa mga sinasabi mo. Dahil hindi ka negative, lagi kang positive with faith, no? Lagi kang may pananampalataya, no? Konting problema lang negative na agad, 'di ba? Hindi ganoon. Kaya importante po na ayusin po natin yung mga sinasabi natin. Kaya napaka-importante din ng mga lumalabas sa bibig natin. Kaya bantayan po natin yung mga lumalabas po sa bibig natin na wag po tayo mag-utter ng negative. Kaya yun, no? ah, Sinasabi mo na may pagpapalain ka, sinasabi mo na may mangyayari sa buhay mo, sinasabi mo na um, ah, magiging maganda yung buhay mo, magiging maganda yung future mo. 'Di ba yun yung mga positive na mga bagay na pwede mong sabihin sa buhay mo. 'Di ba na pwede natin sabihin sa buhay natin na hindi tayo maging negative, no? Pangit yun yung negative no? Na nagbibigay talaga ng buhay. May mangyayari pa sa ministry mo, sa buhay mo, sa family mo. Kaya importante na mag-speak tayo ng buhay. Makapangyarihan yung dila natin, yung mga bawat sinasabi natin. Di ba sabi nga natin, mas masakit yung ah, sinabihan ka ng masakit na salita kaysa nasaktan ka ng isang suntok, di ba? Kaya importante yun na wag tayo talaga mag-utter ng mga salita na alam natin nagbibigay ng negative sa tao o yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa tao.
Kaya importante, no, number one, the power of love. Pangalawa, ah, the tangas power of life and death. Nagbibigay ito ng death o kamatayan, no, sa buhay natin. Kaya kung ano nga yung lumalabas sa bibig natin, ano mangyayari. Kung sinasabi mo negative, hindi ka kikita ng pera, hindi ka kikita ng pera. Pag sinasabi mo na hindi na magbabago yung buhay mo, hindi ka na talaga magbabago. Pag sinabi mo pangit ka, kahit may itsura ka naman, talagang iisipin mo sa buhay mo, pangit ka. Pag sinabi mo talaga sa buhay mo, hindi na mangyayari, hindi nagaganda yung ministry mo, hindi talaga gaganda yung ministry mo. Hanggang sinasabi mo na hanggang dyan na lang yung business mo, hanggang dyan na lang talaga yung business mo. Kapag sinasabi mo na doon, mga negative lalo sa buhay mo, ayun talaga yung mangyayari sa buhay mo. Kaya importante po na wag talaga tayo mag-utter ng mga negative sa buhay natin. Diba? Kasi nag-attract yan ng ano ng misfortune, yung mga sinasabi natin. It will lead to death, no? Sa mga pangarap natin, pwedeng sa mga bagay na ginagawa natin, no? Nawawala na tayo ng motivation kasi palagi mong sinasabi negative sa buhay mo. Kaya importante alisin na po natin yung salita natin na hindi maganda, no, na nagbibigay lalo pa ng ano ba yon ng mga bagay na nagdadala pa sa ng negative o sa buhay mo, parang hindi ka naman pa pinagpapala dahil sa mga sinasabi mo. Kaya importante po na wag po natin kakalimutan na talagang um, ah, magbigay po talaga ng mga salita na nakakatulong sa atin. Kahit negative, di ba? Yung mga sinasabi mo sa tao. Pag sinasabi mo sa tao negative, ano mangyayari? Di ba? No, pwedeng panghinaan sila ng loob, pwedeng di na sila tumuloy dahil sa mga sinasabi mong negative or yung mga bagay na yung mga sinasabi mo sa buhay mo, lagi ka lang nagko-complain, di ba? So, ganun ang tao minsan no? Ah, pag mainit, sinasabi sobrang init naman. Pag sinabing, 'pag maulan, sabi niya, "Ano ba 'yan, ang ulan-ulan." 'Di ba? Ang dami natin minsan reklamo. 'Di ba, hindi natin puwedeng ipagpasalamat yung mga bagay na, binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya importante po na, tawag do'n, evaluate natin o, ah, baguhin natin yung lengguwahe ng bibig natin na 'wag po tayo mag-utter ng mga negative. No, kasi ayun yung negative nag-a-attract ng mga negative din sa buhay natin. Sabi nga, negative like begets negative. Kaya importante na ayusin talaga natin yung mga sinasabi natin. I know na alam niyo po yung sinasabi ko na huwag tayo talaga mag-utter ng mga negative sa buhay natin. Sabi nga, no, pangatlo, those who love it will eat its fruit. Sabihin, kung ano yung nga yung sinasabi mo, ayun yung magiging bunga. Diba? Kaya importante, no, kala lang natin yung mga sinasabi natin wala lang, no, masyado tayo nagiging emotional sa mga sinasabi po natin. Pero hindi natin alam yung mga sinasabi natin ay yung bunga ng mga sinasabi natin noon. No, puro tayo negative, puro negative din yung magiging buhay natin. Kaya importante talaga, wag nating kakalimutan na maging positibo talaga sa buhay, na may pananampalataya. Hindi lang, kasi yung positive thinking is ano based on situation eh. Pag sinabi kasing faith, talagang ang laki, no? Medyo malaki siya, no, na talagang nananampalataya ka mismo sa Diyos. Kahit anumang situation, alam mo na God is in control of everything. Kaya importante po na iwasan po natin yung mga negative. Kasi kung ano yung mga sinasabi mo, ay yung magiging bunga. Pero kung kapag positive at may faith yung sinasabi mo, ayun ang magiging bunga. At maraming maraming pong salamat sa unawa at pagintindi. No? Pasensya na po, hindi po tayo nakapag-video kahapon. Ulitin ko po kasi talagang wala kaming wifi and signal and talagang busy kahapon. Talagang tumutok lang talaga kami sa mga activity, no? Lalong-lalo na sa prayer. So, ayun din, pinag-pray po namin kayo, no? Pinag-pray po namin kayo sa Prayer Mountain. So, kung makikita nyo po yan, nakapost po yan sa Facebook ko, Jomar Adora Romance. Makikita nyo po yung pin yan. So, maraming maraming pong salamat at I hope nakatulong itong maiksing video po natin. Tayo po ay mananalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa mga oras na ito. At dalangin ko po, Panginoon Lord, kung may mga negative po kaming sinasabi sa buhay namin, dalangin po namin, Panginoon, na alisin mo po yung mga negative things, mga negative uh,
words namin, Panginoon, sa buhay, negative thinking namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa mga oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, ng masagkanang pagpapala sa bawat nakikinig, Panginoon, at sumusubaybay ng programang ito. At dalangin po namin, Panginoon, na every time nagsasalita po kami, magbibigay ng buhay sa buhay po namin. Lord, I speak blessing, I speak hope, I speak, Lord God, life, Lord God, to those who hear right now, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagalingin mo lahat ng may sakit, lahat po nakakaranas ng depression, at marami pong salamat. Be with us, Lord. And dalangin din po namin lahat po ng nakikinig dito, Panginoon, na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Maraming pong salamat at palagi po natin tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless.